Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at karangalan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi kailanman nasusukat sa kinang ng salapi o sa taas ng katayuan sa lipunan. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong inaasahan nating magiging ating kanlungan. Paano kung ang mismong pamilyang dapat ay yumayakap sa iyo ang siya palang magiging dahilan ng iyong pinakamatinding pagkadurog? Nakatayo si Lihaya sa isang sulok ng marangyang hardin ng Villa Esperanza, Tangan. Ang isang maliit na regalo. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang init ng hiya na unti-unting gumagapang sa kanyang buong katauhan. Sa paligid, ang mga bisita, lahat ay nabibilang sa alta sosyedad, ay nagtatawanan. Ang kanilang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na parang mga bituin. Ang suot niyang simpleng puting bestida na pinili niya ng may pag-iingat ay tila isang malaking pagkakamali sa gitna ng karagatan ng mga mamahaling disenyo. Ito ang ika-60 na kaarawan ng kanyang biyenan, si Doña Hespera Alcantara, at sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ni Silakbo, wala pa ring nagbago. Isa pa rin siyang dayuhan sa pamilyang ito. Lumapit siya sa kinaroroonan ng Donya. Kasama nito ang kanyang hipag na si Zafira. Pilit siyang ngumiti. "Happy birthday po, Mama." Bati niya, iniabot ang regalo. Isa itong scrapbook na siya mismo ang gumawa. Puno ng mga larawan ng pamilya Alcantara mula sa mga lumang album na nahanap niya. Pinagpuyatan niya ito sa pag-asang sa pamamagitan nito, mararamdaman ng biyenan niya ang kanyang sinseridad. Tinanggap ni Doña Hespera ang regalo nang hindi man lang ito tinitingnan. Ipinatong niya lang ito sa isang mesa sa tabi ng mga basyong baso. "Salamat," sabi nito sa tonong walang kabuhay-buhay bago muling humarap sa kausap nitong senadora. Para kay Lihaya, ang kilos na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Napayukom siya ng kanyang palad. Ang mga kuko niya ay bumaon sa malambot na balat. Bawat kilos, bawat salita mula sa kanyang biyenan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. "Oops, sorry." Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Naramdaman ni Lihaya ang malamig at basang likido na dumaloy sa kanyang dibdib. Isang malaking mantsa ng pulang alak ang ngayoy nakapinta sa kanyang puting bestida. Si Zafira ay nakatayo sa harap niya, may hawak na baso ng wine na may pekeng pagkagulat sa muka. "My goodness, Hija, hindi ka kasi nag-iingat," sabad ni Doña Hespera, sapat na malakas para marinig ng mga katabing bisita. "Pasensya na, ate," mahinang sabi ni Zafira, ngunit ang nangisi sa kanyang mga mata ay hindi maitago. "It was an accident, pero wag kang mag-alala. Mukha namang lumana yung damit mo. Madali lang palitan." Ang mga halakhak na narinig ni Lihaya mula sa mga nakapaligid ay parang kulog sa kanyang tainga. Gusto niyang magpalamon sa lupa sa sobrang kahihiyan. Hinanap ng kanyang mga mata si Silakbo, ang kanyang asawa, ang kanyang kakampi. Nakita niya ito sa di kalayuan. Kausap ang isang importanteng kliyente, walang kamalay-malay sa nangyayari. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Ilang sandali pa, kinuha ni Doña Hespera ang mikropono. Ngumiti ito sa mga bisita. "Maraming salamat sa inyong pagdalo." Simula nito, ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. "Sa espesyal na gabing ito, gusto kong magpasalamat sa aking pamilya, lalo na sa aking butihing anak, si Silakbo, at sa kanyang asawa." Tumingin si Doña Hespera ng diretso kay Lihaya. Ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Lumakad ito palapit sa mesa kung saan nakalagay ang napakalaking birthday cake. Kumuha ito ng isang malaking slice.
Alam na yo. Pagpapatuloy nito habang dahan-dahang lumalakad palapit kay Lihaya, may mga bagay sa mundong ito na hindi nababagay. Parang langis at tubig. Parang ginto at putik. Bawat hakbang ng kanyang biyanan ay nagpapakabog sa dibdib ni Lihaya. Ang mga bulungan ay humina. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. May mga tao na kahit anong gawin nila ay hinding-hindi magiging karapat-dapat. Sabi pa ni Doña Hespera, nakatayo na ito ngayon sa mismong harapan ni Lihaya. Itinaas nito ang hawak na cake. At ikaw, Lihaya, hindi ka nababagay dito. At sa isang mabilis na kilos, isinampal ni Doña Hespera ang cake sa mukha ni Lihaya. Ang lamig ng icing, ang amoy ng asukal, ang bigat ng pagkapahiya. Lahat ay sabay-sabay na naramdaman ni Lihaya. Narinig niya ang kolektibong paghinga ng mga bisita na sinundan ng mga pigil na tawa. Naramdaman niya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Humahalo sa matamis na icing sa kanyang pisngi. Nanginginig ang buo niyang katawan, natahimik ang buong paligid. Isang nakabibinging katahimikan. Hanggang sa isang sigaw ang bumasag dito. Tama na! Ang boses na yon, puno ng galit na hindi pa naririnig ni Lihaya kailanman, ay nagmula kay Silakbo. Mabilis itong lumapit, hinubad ang kanyang coat, at ipinatong sa nanginginig na balikat ng asawa. Ang mukha niya ay namumula sa galit, ang mga mata'y nag-aapoy. Habang nakatingin sa sarili niyang ina, "Anong ginagawa ninyo?" tanong ni Silakbo. Nanginginig ang boses sa pinipigilang bagsik. "Hindi niyo ba alam kung sino ang pinapahiya ninyo?" Tumawa ng mapakla si Doña Hespera. "Sino? Ang isang hamak na guro na walang pinanggalingan? Silakbo, anak, ginagawa ko to para sa'yo, para matauhan ka." Umiling si Silakbo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Walang pinanggalingan? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, malinaw at matatag. "Ang babaeng nilalait ninyo ay ang nag-iisang anak ni Don Augusto Paraiso." Ang mga salitang binitiwan ni Silakbo ay tila mga bombang sumabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng Villa Esperanza. Ang bawat panauhin ay natigilan. Ang mga hawak na baso ay nanatiling nakaangat sa ere. Ang mga bulungan ay biglang naputol. Ang pangalang Augusto Paraiso ay hindi isang ordinaryong pangalan. Ito ay isang alamat sa mundo ng negosyo. Isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan, yaman, at impluensya na hindi kayang abutin ng karamihan kahit pa ng mga alkantara. Para kay Silakbo, ang pagsigaw ng katotohanan ay parang paghugot ng isang tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Ngunit kasabay ng pansamantalang ginhawa ay ang pag-agos ng matinding galit. Galit sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Paano niya hinayaang umabot sa ganito? Paano niya natiis na makitang dinudurog ang babaeng pinakamamahal niya sa harap mismo ng kanyang mga mata? Ang unang bumasag sa katahimikan ay isang mapaklang tawa. "Nababaliw ka na ba, anak?" Singhal ni Doña Hespera. Ang muka'y namumutla, ngunit pilit na pinaninindigan ang kanyang awtoridad. "Isang paraiso? Itong hamak na guro? Huwag kang gumawa ng kwento para lang pagtakpan ng kahihiyan niya." "Kahihiyan?" Umalingaw-ngaw ang boses ni Silakbo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lihaya na hanggang ngayoy nanginginig pa rin sa kanyang tabi. "Ang tanging kahihiyan dito ngayong gabi, ina, ay ang ipinakita ninyong ugali. How dare you?" Sigaw naman ni Zafira, ang muka ay nagbabaga. "Pinagtatanggol mo ang babaeng yan laban sa sarili mong pamilya?" Napailing na lang si Silakbo sa pagkabigo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Sa ilang pagpindot, ipinakita niya sa kanila ang screen. Isa itong larawan ni Lihaya, nakangiti habang nakaakbay sa isang matikas na ginoo na may buhok na medyo puti na. Si Don Augusto Paraiso.
Ang larawan ay kuha sa isang yate sa gitna ng karagatan at ang kasuotan nilang dalawa ay simple ngunit halatang mamahalin. Sunod-sunod niyang ipinakita ang iba pang mga larawan. Si Lihaya sa isang business conference sa Singapore kasama ang ama. Si Lihaya na nagpapatugtog ng piano sa isang mansyon na 10 beses na mas malaki kaysa sa Villa Esperanza. Mga kwento lang ba ang tingin ninyo dito? Tanong ni Silakbo. Ang bawat salita ay may bigat. Sa loob ng 2 taon, tinago ni Lihaya kung sino siya dahil ang tanging gusto niya ay mahalin bilang isang ordinaryong tao. Gusto niya ng isang pamilyang tatanggap sa kanya, hindi dahil sa pangalan o pera niya. Pero ano ang ibinigay ninyo? Puro panlalait at pagmamaliit. Tumingin si Silakbo sa kanyang asawa. Ang icing ng cake ay natutuyo na sa mukha nito. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Hindi natakot ang nandoon. Napalitan iyon ng isang malalim, nakalulunod na kalungkutan at isang bagay pa, awa. Awa para sa kanila. Ang tingin na yon na ipinukol ni Lihaya sa kanyang biyenan ay mas matalas pa sa anumang patalim. Ito ay tingin ng isang taong nasaktan ng husto. Ngunit sa huli ay nakaunawa na sa kahungkagan ng mga taong nasa harap niya. Hindi ako naniniwala, matigas na sabi ni Doña Hespera. Kahit na ang panginginig sa kanyang boses ay hindi na maitago. Peke ang mga yan. Napapikit si Silakbo. Alam niyang wala nang silbi ang usapan. May isang paraan na lang para matapos ito. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, sabi niya habang pinipindot ang numero sa kanyang telepono, baka sa kanya ay maniwala kayo. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang buong hardin ay naghihintay. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses na puno ng awtoridad ang sumagot mula sa kabilang linya. Silakbo. Humugot ng malalim na hininga si Silakbo. Ginalang niya ang ama ng kanyang asawa at ang tawag na ito ang pinakamasakit na kailangan niyang gawin. Don Augusto, pasensya na po sa abala. Tumigil siya sandali. Ang boses ay nag-umpisang mabasag. Kailangan po kayo ng anak ninyo. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Isang maikling katahimikan lang ang sumunod bago sumagot ang Don. Papunta na ako. Pagkatapos ng tawag, walang nangahas na magsalita. Maging si Doña Hespera at Safira ay natigilan. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsimulang magpaalam, nahihiyang maging bahagi ng eskandalong nagaganap. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang hardin ay halos nabalot na ng katahimikan. Tanging ang tunog lang ng fontaine at ng mga pusong kumakabog ang maririnig. Hindi nagtagal. Isang ugong ng makina ang narinig mula sa labas ng mga gate. Isang ugong na hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa, ang malalaking gate ng Villa Esperanza ay bumukas. Isang convoy ng 5 makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat sasakyan ay may kinang na sumisigaw ng kapangyarihan. Huminto ang sasakyan sa gitna. Bumaba ang mga security personnel na nakasuot ng itim na suit. Binuksan nila ang pinto sa likod ng pangunahing sasakyan. At mula roon, lumabas si Don Augusto Paraiso. Nakasuot ito ng isang simpleng barong ngunit may tindig ng isang hari. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at malamig na parang yelo. Walang mababakas na anumang emosyon. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi niya pinansin ang sinuman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang kanyang anak na si Lihaya na nakatayo roon, marumi ang muka at balot sa coat ng asawa nito. Para kay Lihaya ang pagdating ng kanyang ama ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Sa halip, ito ay isang malakas na paalala ng buhay na buong puso niyang tinalikuran. Habang naglalakad, si Don Augusto Paraiso palapit sa kanya. Ang mundo sa paligid ni Lihaya ay tila bumagal. Ang bawat hakbang nito,
sa mamahaling damuhan ng Villa Esperanza ay isang hakbang palayo sa simpleng pangarap na binuo niya para sa kanyang sarili. Ang coat ni Silakbo ay nakabalot pa rin sa kanyang mga balikat, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay lumipad, pabalik sa panahon kung kailan ang lahat ay simple pa. 3 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa harap ng kanyang ama sa napakalaking opisina nito sa Paraiso Tower, isang gusaling halos umabot sa mga ulap. Sa labas ng bintana, tanaw ang buong syudad, isang kaharian na balang araw ay mapapa sa kanya. Anak, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Don Augusto. Ang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng pag-aalala. Maaari kitang bigyan ng posisyon sa kumpanya, o kung gusto mo, ipapatayo kita ng pinakamalaking eskwelahan sa buong Asya. Sabihin mo lang. Umiling si Lihaya, isang maliit na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Tay, alam niyo po kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat. Pero gusto ko pong maranasan ang bumuo ng isang bagay na sarili ko, kahit gaano pa kaliit. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Gusto kong maranasan ang mahalin dahil sa kung sino ako, Tay. Hindi dahil sa kung ano ang meron tayo. Naintindihan ng Don ang pagnanais sa puso ng kanyang nag-iisang anak. Sa isang tango, ibinigay niya ang kanyang basbas at doon nagsimula ang sinagtala. Kindergarten, isang maliit, ngunit makulay na paraiso para sa mga bata na itinayo ni Lihaya gamit ang sarili niyang ipon sa isang simpleng komunidad malayo sa anino ng pangalang Paraiso. Doon sa sinagtalaan niya unang nakilala si Silakbo Alcantara. Hindi ito dumating bilang isang bilyonaryo. Dumating ito isang hapon, nakasuot lang ng simpleng polo shirt at maong, kasama ang ilang empleyado mula sa kanilang kumpanya para sa isang outreach program. Nanonood lang ito mula sa malayo, habang si Lihaya ay masayang nakikipaglaro at nagbabasa ng kwento sa mga bata. Ang tawa ng mga bata ay musika sa kanyang tainga, at ang bawat ngiti nila ay nagpapatunay na nasa tamang landas siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi paghanga sa yaman o kapangyarihan ang nakita ni Lihaya. Nakita niya ang sinserong pagkaakit. You have a special way with them, sabi ni Silakbo nang lapitan siya nito pagkatapos. Parang lahat sila ay nagiging anghel kapag kasama ka. Ang kanilang pag-ibig ay namukadkad sa gitna ng mga krayola, mga aklat pambata at mga tawa. Nagustuhan ni Lihaya ang pagiging simple ni Silakbo kapag kasama niya. Nagustuhan naman ni Silakbo ang kabutihan ng puso at ang liwanag na taglay ni Lihaya. Para sa kanya, si Lihaya ay isang pahinga mula sa magulong mundo ng korporasyon. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, sa bakanteng playground ng Sinagtala, naganap ang pinakamasayang sandali sa buhay ni Lihaya. Lumuhod si Silakbo sa kanyang harapan. Hawak ang isang singsing na simple, ngunit elegante. Lihaya, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko maipapangako sa iyo ang buong mundo, pero maipapangako kong mamahalin kita ng higit pa sa anumang yaman. Mahal kita, hindi dahil sa kung anong meron ka o wala ka. Mahal kita dahil sa busilak mong kaluluwa. Pakasalan mo ako. Ang mga luhang pumatak sa mata ni Lihaya noon ay mga luha ng purong kaligayahan. Sa wakas, natagpuan na niya ito. Isang pag-ibig na totoo. Isang pag-ibig na para sa kanya lamang, hindi para sa anak ni Augusto Paraiso. Anak! Ang boses ng kanyang ama ang nagpabalik sa kanya sa malamig at malupit na kasalukuyan. Nakalapit na ito sa kanya. Inalis nito ang isang piraso ng icing na dumikit sa kanyang buhok. Ang kanyang mga mata, na laging malumanay kapag nakatingin sa kanya, ay ngayon ay may nagbabadyang unos. Tumingin si Lihaya sa paligid.
Dinala na sila sa loob ng mansyon, sa sala kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan. Nakatayo sa isang tabi si Silakbo, ang muka ay hindi maipinta, puno ng pagsisisi at galit. Sa kabilang dulo, si Doña Hespera at Zafira ay namumutla, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang pag-ibig na inakala niyang tunay, ang pamilyang pinangarap niya, lahat ay gumuho sa isang gabi. Ang mga salita ni Silakbo sa playground noon, "Mahal kita," dahil sa busilak mong kaluluwa, ay umaling-awngaw sa kanyang isip, isang mapait na kabalintunaan. Nasaan na ang pag-ibig na yon? Ito ba yon? Ang pagtayo lang sa tabi habang siya'y nilalapastangan? Hinawakan ni Don Augusto ang kamay ng kanyang anak. Pagkatapos ay dahan-dahan itong humarap, ang tingin ay ipinukol sa natitigilang si Doña Hespera Alcantara. Ang katahimikan sa sala ay mabigat, halos nakakabingi. Ang boses ng Don ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. "Ginang Alcantara, sa tingin ko ay may utang kang paliwanag sa akin." Ang mga salita ni Don Augusto Paraiso ay hindi dumagundong sa sala. Hindi ito isang sigaw na puno ng galit. Ito ay isang pahayag, kalmado, kontrolado, at dahil doon, mas nakakatakot. Para kay Silakbo, na nakatayo lang ilang talampakan ng layo, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang isang mabagal na paghatol. Si Doña Hespera, sa unang pagkakataon sa buhay na nakilala siya ni Silakbo, ay tila nawala ng dila. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha nito. Ang kanyang mga kamay, na laging perpektong manikyurado, ay mahigpit na kumuyom sa laylayan ng kanyang mamahaling bestida. "Paliwanag?" Nanginginig na sagot ni Doña Hespera. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan, Don Augusto. Isang biruan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Augusto. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Biruan? Ginang Alcantara, ang anak ko ay nakatayo ngayon sa harap ko. May mantsa ng cake sa kanyang damit at kahihiyan sa kanyang mukha. At tinatawag ninyo itong biruan?" Hindi na nakasagot ang Donya. Bago pa man may ibang makapagsalita, isang tinig na bihira niyang marinig ang bumasag sa tensyon. Ang tinig ng kanyang ama, si Don Ricardo Alcantara. Hindi ito pasigaw, ngunit puno ng bigat at awtoridad na matagal nang nawala sa pamamahay na ito. "Espera, tumigil ka na." Lumabas si Don Ricardo mula sa anino. Ang mukha ay kulubot sa pag-aalala at pagkadismaya. Tumingin siya sa kanyang asawa at pagkatapos ay kay Zafira na nakayuko na ngayon. "Nakakahiya kayo. Pareho kayong nakakahiya." Ito ang unang beses na nakita ni Silakbo na hayagang sinuway ng kanyang ama ang kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, si Don Ricardo ay palaging isang tahimik na presensya. Hinahayaan ng asawa na maghari sa kanilang tahanan. Ngunit ngayon, sa harap ng posibleng pagbagsak, ang tunay na pinuno ng pamilya Alcantara ay lumitaw. "Don Augusto?" sabi ni Don Ricardo. Yumuko ng bahagya bilang paggalang. "Wala akong masasabi, kundi humingi ng paumanhin. Ang ginawa ng aking mag-ina ay walang kapatawaran." Hindi kumibo si Don Augusto. Ang kanyang atensyon ay nanatili kay Doña Hespera. "Alam mo, Hespera," sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag ito sa pangalan. "Matagal na kitang kilala. Alam ko kung saan ka nanggaling. At alam kong ang pinakakinatatakutan mo sa lahat ay ang mawala, ang lahat ng pinaghirapan mong itago." Ang mga salitang yon ay tumama ng husto. Nakita ni Silakbo ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ano man ang ibig sabihin ng kanyang biyenan, malinaw na may alam ito na kayang dumurog sa mundo ng Donya. Ngunit hindi iyon ang armas na ginamit ni Don Augusto. Ang armas niya ay mas matalas at mas mabagsik. "Siguro ay hindi mo nabanggit sa iyong pamilya." Kalmadong pagpapatuloy ni Don Augusto, ibinaling ang tingin kay Don Ricardo, na nitong mga nakaraang buwan,
Ang Paraiso Corporation at ang Alcantara Holdings ay nasa gitna ng isang napakalaking negosasyon. Napakunot ang noo ni Silakbo. Wala siyang alam tungkol dito. Isang merger, sabi ni Don Augusto. Ang Paraiso Alcantara Prime Development Project. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Isang proyektong, kung tama ang aking impormasyon, ang siyang tanging magliligtas sa Alcantara Holdings mula sa pagkalugi. Kung kanina ay namumutla si Doña Hespera, ngayon ay para na siyang isang multo. Maging si Zafira ay napaangat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Si Don Ricardo naman ay napahawak sa kanyang dibdib, tila nahihirapang huminga. Bawat salita ni Don Augusto ay parang suntok sa sikmura ni Silakbo. Siya dapat ang nagpoprotekta kay Lihaya, pero nabigo siya. At ngayon, ang buong pamilya niya ang magbabayad para sa kanyang kahinaan. Ibinaba ni Don Augusto ang kanyang tingin at muling tumingin sa kanyang anak. Ang bagsik sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ng walang kapantay na pagmamahal at kalungkutan. Hinawakan niya ang pisngi ni Lihaya. "Anak," sabi niya sa boses na para lamang sa kanilang dalawa, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa silid na yon. Ang kasunduan na yon ay nasa ilalim na ngayon ng masusing pagsusuri. Tumingin siya sa mga Alcantara. Ang kinabukasan ng inyong pamilya ay nakasalalay na ngayon sa isang salita mula sa kanya. Itinuon niyang muli ang kanyang mga mata kay Lihaya. "Sabihin mo lang, anak, sabihin mo lang at babawiin ko ang lahat. Ang kanilang kayamanan, ang kanilang pangalan, ang kanilang kapangyarihan. Isang salita mo lang." Ang buong silid ay huminto sa paghinga. Ang kapangyarihan na durugin ng isang imperyo ay inilagay sa mga kamay ng babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay kanilang nilapastangan. Tumingin si Silakbo kay Lihaya, ang kanyang puso ay kumakabog. Naghihintay siya, natatakot sa kung anong sasabihin nito. Hihingi ba ito ng paghihiganti? Karapatan niya. Hihingi ba ito ng hustisya? Karapatan niya. Ngunit si Lihaya ay hindi tumingin sa kanyang ina o kapatid. Hindi rin siya tumingin kay Silakbo. Ang kanyang mga mata na puno ng pagod at sakit ay nakatuon lamang sa kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mahinang boses ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi ito salita ng galit o paghihiganti. Ito ay isang pakiusap, isang pagsusumamo ng isang pagod na kaluluwa. "Gusto ko lang po umuwi. Ang mansyon ng mga Paraiso ay hindi isang bahay. Ito ay isang santuwaryo. Bawat sulok ay pamilyar kay Lihaya. Bawat muebles ay may kwento mula sa kanyang kabataan. Ngunit habang nakaupo siya sa malambot na sofa, sa sala kinaumagahan, hawak ang isang tasang mainit na tsokolate na personal na tinimpla ng kanilang kasambahay na si Mayumi. Hindi niya maramdaman ang kapanatagan na dati niyang nararamdaman dito. Ang katahimikan ng mansyon ay isang malakas na paalala sa ingay at gulo ng gabing nagdaan. "Kumain ka, Hija," malumanay na sabi ni Mayumi na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Kailangan mong palakasin ang iyong katawan." Si Mayumi ang tumayong pangalawang ina ni Lihaya mula nang pumanaw ang kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga mata nito ay nakakita sa bawat tagumpay at bawat sakit na pinagdaanan niya. Ngumiti lang si Lihaya, ngunit hindi umabot ang nangiti sa kanyang mga mata. Mula nang umalis sila sa Villa Esperanza kagabi, wala pang salitang namumutawi sa kanyang bibig. Inalalayan siya ng kanyang ama hanggang sa kanyang silid at hinayaan siyang mag-isa. Naintindihan ni Don Augusto na ang kailangan ng kanyang anak ngayon ay hindi mga salita, kundi espasyo. Ang hindi alam ni Lihaya, sa labas ng kanyang tahimik na mundo, ang imperyo ng mga Alcantara ay nayayanig. Ang balita tungkol sa insidente sa kaarawan ni Doña Hespera ay kumalat na parang apoy sa alta sosyedad.
Ang mga tawag mula sa bangko, ang pag-atras ng mga investor, ang parusa ay nagsisimula pa lamang. Isang security personnel ang lumapit sa kanila. Ma'am Lihaya, nasa labas po si Ginang Hespera at Zafira Alcantara. Nais po kayong makausap. Napahigpit ang hawak ni Lihaya sa tasa. Ang init ng tsokolate ay hindi sapat para pawiin ang biglaang panlalamig na kanyang naramdaman. Tumingin siya kay Mayumi na umiling bilang pagtutol, ngunit huminga ng malalim si Lihaya. Alam niyang kailangan niyang harapin ito. Papasukin niyo po sila, mahinang sabi niya. Pagpasok ni Doña Hespera at Zafira sa malawak na sala ng mga paraiso, tila sila mga isdang naligaw sa karagatan. Ang kanilang karaniwang postura ng pagmamataas ay napalitan ng pilit na pagpapakumbaba. Pareho silang nakasuot ng simpleng damit, isang malaking kaibahan sa kanilang karaniwang kasuotan. May daladala silang mga paper bag mula sa mga mamahaling brand, mga alay pangkapayapaan. Lihaya hija, bati ni Doña Hespera, ang boses ay matamis na parang pulot. Isang tunog na nagdulot ng pangingilabot kay Lihaya. Pinakamamahal naming manugang, pinuntahan ka namin para personal na humingi ng tawad. Inilapag nila ang mga regalo sa mamahaling center table, isang designer bag, isang kahon ng alahas, isang pabango na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Para kay Lihaya, ang mga ito ay parang mga basura. Hindi na po kailangan yan. Malamig na sabi ni Lihaya. Nako, hija, walang-wala yan kumpara sa sakit na naidulot namin sa'yo. Pagpapatuloy ni Doña Hespera, sinusubukang umupo sa tabi ni Lihaya, ngunit bahagyang umusod si Lihaya palayo. Talagang nadala lang ako ng emosyon. Alam mo na, ang stress sa negosyo. Pero hindi iyon sapat na dahilan. Patawarin mo na ang mama. Lumapit din si Zafira. Ang mukha ay nagpapakita ng pagsisisi na halatang pineke. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Lihaya. Ate Lihaya, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Masyado lang akong naging protective kay kuya. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang binawi ni Lihaya ang kanyang kamay. Ang paghawak ni Zafira ay parang yelo sa kanyang balat. Tumingin siya ng diretso sa kanilang mga mata. Una sa kanyang biyanan, pagkatapos ay sa kanyang hipag. Talaga bang pinagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo? Tanong ni Lihaya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. O pinagsisisihan ninyo na nalaman ng lahat kung sino ako? Natigilan ang dalawa. Pinagsisisihan ba ninyo na nasaktan ninyo ako? O natatakot lang kayo sa kung anong kayang gawin ng aking ama? Walang nakasagot. Ang kanilang katahimikan ay isang pag-amin. Tumayo si Lihaya. Ang kanyang maliit na tindig ay tila nagkaroon ng bigat at kapangyarihan sa loob ng sarili niyang tahanan. Salamat sa pagbisita at salamat sa mga regalo. Tumingin siya sa mga mamahaling bagay sa mesa. Pero ang sugat sa puso ay hindi kayang pagalingin ng pera at ang pagpapatawad ay hindi nabibili. Dahan-dahan siyang tumalikod, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang mahinang bulong ni Zafira sa ina nito, isang bulong na hindi sinasadyang marinig niya. Ano nang gagawin natin? Hindi gumana. Pagdating niya sa paanan ng engrandeng hagdanan, sinadya niyang huminto sa likod ng isang malaking haligi, lingid sa kanilang paningin. Kinuha ni Zafira ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello, Bianca? Oo, nandito kami sa Lungga ng Paraiso. Hindi, walang nangyari. I just have to pretend for a while. Ang arte ng pulubing yon. Akala mo kung sino porket anak lang siya ni... Hindi na narinig ni Lihaya ang karugtong. Hindi na niya kailangan. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na marmol ng haligi at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang huling piraso ng pag-asa na mayroon siya para sa pamilyang yon ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Ilang araw nang hindi nakikita ni Silakbo si Lihaya. Ang bawat pagtawag niya ay sinasagot ng malamig at magalang na boses nito. Mga sagot na maikli at walang emosyon.
Ang bawat pagsubok niyang bumisita sa mansyon ng mga paraiso ay nauuwi sa magalang ngunit matatag na pagtanggi ng security para siyang dayuhan na kumakatok sa pinto ng sarili niyang buhay. Ang pader na namamagitan sa kanila ay hindi gawa sa bato, kundi sa sakit at pagkabigo. Isang pader na siya mismo ang nagbigay daan upang maitayo. Ang pagsisisi ay isang laso na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa. Bawat gabi, sa malamig at malawak nilang silid-tulugan sa Villa Esperanza, ang kawalan ni Lihaya ay isang sigaw na hindi niya matakasan. Nakikita niya ang mga damit nito sa aparador, ang paborito nitong libro sa bedside table, ang bakas ng kanyang ngiti sa kanilang mga larawan. Ang lahat ay naroon, maliban sa kanya. Isang gabi, hindi na niya natiis. Sa halip na umuwi, nagkulong siya sa kanyang opisina sa Alcantara Holdings. Ang gusali ay tahimik, ngunit ang kanyang isip ay maingay. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang alaala ang mga pangyayari sa party. Ang peking paghingi ng tawad ng kanyang ina at kapatid. Ang sakit sa mga mata ni Lihaya. May mali. Hindi lang ito simpleng pagmamataas o pagkamuhi sa estado ng buhay. Ang ginawa ng kanyang ina ay sobrang kalkulado. Ang pagpili ng oras, ang pagpili ng lugar, sa harap ng lahat. Bakit? At doon, isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Mr. David Chen, ang bilyonaryong investor mula sa Hong Kong, ang taong halos isara na nila ang kasunduan. Naalala ni Silakbo na si Mr. Chen ay nakatayo hindi kalayuan nang mangyari ang insidente ng cake. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito bago ito tahimik na umalis. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang kanyang laptop at inaccess ang security footage ng Villa Esperanza mula sa gabing iyon. Pinatakbo niya ang video. Ang mga pamilyar na mukha ng kanilang mga bisita ay mabilis na nagdaan sa screen. Hinanap niya ang eksaktong sandali bago ang gulo at doon niya nakita. Naka-zoom in sa isang sulok ng hardin. Nakita niya si Zafira bumubulong sa kanilang ina. Ang ekspresyon ni Zafira ay seryoso at si Doña Hespera naman ay tumatango. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Ang pinakanagpatindig ng kanyang balahibo ay ang direksyon ng kanilang mga tingin. Hindi sila nakatingin kay Lihaya. Ang kanilang mga mata ay pasulyap-sulyap sa kinaroroonan ni Mr. Chen. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, isang bahagyang tango ang ibinigay ni Doña Hespera bago ito naglakad papunta sa mesa ng mga cake. Isang plano. Hindi ito aksidente. Isa itong isinagawang operasyon. Mabilis na kinuha ni Silakbo ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang executive assistant na si Marco. Kahit hating gabi na. Marco, sorry sa abala. Sabi niya pagkasagot nito. Kailangan ko ng impormasyon. Anong status ng deal natin kay Mr. Chen? Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Sir, sagot ni Marco, ang boses ay nag-aalangan. Mr. Chen officially withdrew his offer yesterday morning. Napapikit si Silakbo. Anong rason ang ibinigay niya? He cited family instability. Sir, sinabi ng assistant niya na nag-aalala daw si Mr. Chen na makipag-partner sa isang kumpanyang ang pamunuan ay may personal na gulo. It reflects badly on the business daw po. Binitiwan ni Silakbo ang telepono. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa kanyang isip. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit at hindi niya kayang tanggapin. Ginamit nila si Lihaya. Ginamit nila ang pagpapahiya sa asawa niya para sirain ang isang deal na napakahalaga sa kanilang kumpanya. Pero bakit? Bakit nila sasabotahehin ang sarili nilang negosyo? Ang tanong na yon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Pumasok siya sa sistema ng opisina. Hinanap niya ang computer ni Zafira. Ang kanyang kapatid ay palaging mayabang at pabaya. Alam niyang kung may tinatago ito,
mayroon siyang maiiwang bakas. Wala siyang nakita sa mga files nito, ngunit nang buksan niya ang deleted items folder ng email nito, halos huminto ang kanyang paghinga. May isang email doon na dinelete ilang oras lang matapos ang party. Ang nagpadala, Zafira Alcantara. Ang pinadalhan, isang email address na pamilyar sa kanya. Ang email ng CEO ng kanilang pinakamalaking karibal sa industriya. Ngunit ang pinaka nagpadurog sa kanyang mundo ay ang subject line ng email. 3 salita lamang, ngunit bawat letra ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Subject: Phase 1, successful. Ang umaga ay dumating ng walang anumang init para kay Silakbo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang opisina ay hindi kayang pawiin ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Hindi siya umuwi. Ang email na nabasa niya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang bangungot na ayaw siyang tigilan. Phase 1, successful. Ang ibig sabihin, may phase 2 pa. At hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya tinawagan sina Zafira at ang kanyang ina. Alam niyang itatanggi lang nila ang lahat. Sa halip, hinintay niya sila sa Villa Esperanza. Umupo siya sa sala. Ang laptop na naglalaman ng ebidensya ay nasa kanyang tabi. Isang tahimik na bomba na naghihintay na sumabog. Nang pumasok si Zafira, masaya itong bumati sa kanya. Suot ang karaniwang ngumungiti ng pagkukunwari. Kuya, ang aga mo yata ngayon. Hindi sumagot si Silakbo. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata nito. Dahan-dahang nawala ang nangiti ni Zafira, napalitan ng pag-aalala. May problema ba? Umupo ka, Zafira, sabi ni Silakbo. Ang boses ay walang emosyon. Hintayin natin si Mama. Nang dumating si Doña Hespera, agad nitong naramdaman ang tensyon sa silid. Sa isang senyas mula kay Silakbo, ang mga kasambahay ay mabilis na umalis. Iniwan silang 3 sa nakabibinging katahimikan. Ano to, Silakbo? Tanong ni Doña Hespera. Kung tungkol pa rin ito sa asawa mong, wag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Putol ni Silakbo. Ang boses ay biglang tumigas. Hindi kayo karapat-dapat. Ikinot niya ang laptop at ipinakita sa kanila ang screen, ang email, ang pangalan ng kanilang karibal, ang 3 salitang nagwasak sa kanyang tiwala. Ang reaksyon ni Zafira ay mabilis, isang iglap ng purong takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mahusay na pag-arte. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala. Ano yan? Hindi akin yan. May nag-frame up sa akin. Ngunit si Doña Hespera, mas sanay sa mga ganitong sitwasyon, ay nanatiling kalmado sa panlabas kahit na ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Silakbo, isang pekeng email lang yan. Alam mo kung gaano karumi maglaro ang mga kalaban natin. Talaga ba, Ina? Tanong ni Silakbo. Ang sarkasmo ay tumatagos sa bawat salita. Pati ba ang security footage natin, peke rin? Ang pag-uusap ninyo ilang minuto bago ninyo ipahiya si Lihaya sa harap ni Mr. Chen, bahagi rin ba yon ng laro ng mga kalaban natin? Doon nagsimulang gumuho ang depensa ni Zafira. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Kuya, hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi nito. Ginagawa mo ba to dahil sa babaeng yon? Pinapaniwalaan mo siya kaysa sa amin? At pagkatapos, ibinato niya ang kanyang pinakamatinding alas. Tumingin siya kay Silakbo. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at akusasyon. Gusto mong malaman ang totoo? Humikbi siya. Kaya lang naman nagalit si Mama dahil nakita namin si Lihaya. Nakita namin siyang kausap si Mr. Chen sa isang sulok. Masyadong malapit. Nagtatawanan sila. Sino ang hindi magagalit? Sinusubukan niyang akitin ang investor natin sa likod mo, kuya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Silakbo na parang sampal. Isang lason na unti-unting kumalat sa kanyang sistema
naghahanap ng kahit maliit na pagdududa para kapitan. Oo, anak, segunda ni Doña Hespera, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ayaw na sana naming sabihin para hindi ka masaktan. Ang insidente sa cake. Nagkamali ako. Aminado ako. Pero iyon ay dahil lang sa sobrang galit ko bilang isang ina na nakikitang niloloko ang kanyang anak. Isang perpektong dula. Ang pag-atake, ang pinakamahusay na depensa. Inilipat nila ang sisi kay Lihaya. Ginamit ang pagmamahal ni Silakbo bilang sandata laban sa kanya. At si Silakbo, sa kabila ng ebidensyang hawak niya, ay biglang nag-alinlangan. Naalala niya kung gaano kabigha-bighani si Lihaya. Naalala niya kung gaano kadaling mahulog ang loob ng mga tao sa kanya. Posible kaya? Kahit 1% lang? Ang pagdududang yon ang nagtulak sa kanya na puntahan ang mansyon ng mga paraiso. Desperado na siyang makausap ang asawa. At sa pagkakataong ito, pinapasok siya. Nakita niya si Lihaya na nagdidilig ng mga halaman sa hardin, ang lugar kung saan ito palaging payapa. Ngunit nang humarap ito sa kanya, ang karaniwang nangiti ay wala roon. Silakbo, bati nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may distansya. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi niya alam kung paano magsisimula. May problema ba? Tanong ni Lihaya. Tumingin siya sa mga mata nito. Mga matang dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay salamin ng kanyang sariling pagkakasala. Ang mga salita ng kanyang ina at kapatid ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan at sa isang iglap ng kahinaan, ng pagkalito, ng matinding sakit, binitiwan niya ang tanong na tuluyang wawasak sa kanila. May nangyari ba sa pagitan ninyo ni Mr. Chen noong gabing yon? Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakita ni Silakbo ang dahan-dahang pagbabago sa mukha ni Lihaya. Ang pagkalito na sinundan ng hindi makapaniwalang sakit. At sa huli, isang malamig na pagkabigo. Itinaas nito ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Lihaya, ngunit walang pumatak. Sa lahat ng ginawa nila sa akin, sabi nito, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pinal na paghatol. Ito ang pinakamasakit. Tumingin ito sa kanya, ang pagmamahal na dati niyang nakikita ay tuluyan ng nawala. Hanggang ngayon pala, wala ka pa ring tiwala sa akin. Ang sampal na ibinigay ni Lihaya kay Silakbo ay hindi nagdulot ng galit o kasiyahan. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakapangingilabot na kawalan. Habang nakatayo siya roon, pinagmamasdan ng gulat at sakit sa mukha ng kanyang asawa, naintindihan niya ang isang malupit na katotohanan. Ang pag-ibig na minsan niyang inakala na siyang kanyang pundasyon ay isa palang bahay na gawa sa buhangin. At ang huling alon ng pagdududa ay tuluyan na itong giniba. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat na parang may nakakadenang bakal sa kanyang mga paa. Ang mga salita ay wala ng silbi. Ang tiwalang nasira ay hindi na kayang buuin ng anumang paliwanag o paghingi ng tawad. Hindi siya bumalik sa mansyon ng paraiso. Alam niyang kung babalik siya doon, ang kanyang ama, sa ngalan ng pagmamahal, ay gagawin ang lahat para durugin ang mga Alcantara. Ngunit hindi paghihiganti ang nasa puso ni Lihaya. Ang naroon ay isang malalim na sugat at ang tanging gusto niya ay ang hanapin ang pinakatahimik na lugar sa mundo para paghilumin ito, mag-isa. Nagpahatid siya sa isang taxi papunta sa Villa Esperanza. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Alam niyang wala pa si Silakbo roon. Marahil ay nagpapalipas ito ng sama ng loob kung saan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nang pumasok siya sa pinto, sinalubong siya ng katahimikan. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng mga alaala.
Mga multo ng masasayang araw na ngayon ay parang nanunukso. Dinaanan niya ang sala, kung saan sila madalas manood ng mga lumang pelikula hanggang hating gabi, magkayakap sa ilalim ng isang kumot. Ngayon, ang sofa ay malamig at walang buhay. Nagpatuloy siya sa kusina, kung saan minsan ay sinubukan nilang mag-bake ng cake at nauwi sa isang digmaan ng harina at tawanan. Ang amoy ng kanilang kaligayahan ay tila nanatili pa rin sa hangin, ngunit ngayon ay isa na lamang itong paalala ng isang bagay na nawala. Ang pinakamabigat na hakbang ay ang pag-akyat sa kanilang silid-tulugan, ang kanilang santuwaryo. Ang lugar kung saan ibinubulong nila ang kanilang mga pangarap at mga takot sa isa't isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. Kinuha niya ang isang maleta at sinimulang ilagay ang kanyang mga damit. Hindi ang mga mamahaling regalo ni Silakbo, kundi ang mga simpleng bestida at blusa na dala niya noong una siyang tumuntong sa bahay na ito. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kaakibat na alaala. Ang dilaw na bestidang suot niya nung una silang mag-date. Ang asul na blusang paborito ni Silakbo. Habang nag-aayos, si Mayumi, ang kanilang matapat na kasambahay na itinuring na rin siyang anak, ay pumasok sa silid. Ang mga mata nito ay puno ng luha. "Ma'am Lihaya," humikbi ito. "Ano pong ginagawa ninyo? Huwag po kayong umalis. Mag-usap po kayo ni Sir Silakbo. Mahal na mahal po kayo noon." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lihaya. Hinawakan niya ang kamay ni Mayumi. "Mahal din kita, Mayumi. Kayo ang naging tunay na pamilya ko dito." Pinunasan niya ang luha sa pisngi ng matanda. Pero minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat, lalo na kung wala ng tiwala. "Pero saan po kayo pupunta?" tanong ni Mayumi. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Sa isang lugar kung saan ako lang," sagot ni Lihaya. "Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako." Nang matapos siyang mag-impake, ang kanyang mga mata ay napadako sa vanity table. Doon nakapatong ang kanyang mga alahas. Ngunit iisa lang ang kanyang tiningnan. Ang kanyang wedding ring. Ang simple, ngunit eleganteng singsing na isinuot ni Silakbo sa kanyang daliri sa ilalim ng mga bituin sa playground ng Sinagtala. Ang simbolo ng isang pangakong binali. Dahan-dahan niyang hinubad ito. Ang lamig ng ginto ay tila sumunog sa kanyang balat. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang kinang nito ay parang isang bituing namatay. Pagkatapos, maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng makinis na kahoy ng mesa, sa tabi mismo ng larawan nila ni Silakbo nung araw ng kanilang kasal. Ang tunog ng paglapat nito sa mesa ay mahina, ngunit para kay Lihaya, ito ay kasing lakas ng pagsara ng isang pinto na hindi na muling mabubuksan. Hinila niya ang kanyang maleta at hindi na lumingon pa. Ilang oras ang nakalipas, dumating si Silakbo sa isang bahay na tila nilisan ng kaluluwa. Tinawag niya ang pangalan ni Lihaya, ngunit tanging ang alingawngaw ng sarili niyang boses ang sumagot. Puno ng masamang pangamba, mabilis siyang umakyat sa kanilang silid. Ang silid ay malinis at tahimik. Ngunit ang isang bahagi ng aparador ay bukas at walang laman. Ang puso ni Silakbo ay nagsimulang kumabog ng mabilis. At doon, sa ibabaw ng vanity table, sa tabi ng kanilang nakangiting larawan, nakita niya ito. Ang wedding ring. Nagniningning mag-isa sa dilim. Sa parehong sandali, sa isang maliit at simpleng apartment sa kabilang dulo ng syudad, isang lugar na walang nakakaalam maliban sa kanya. Isinara ni Lihaya ang pinto. Inilapag niya ang kanyang maleta, huminga ng malalim, at kinuha ang kanyang telepono. Pinindot niya ng matagal ang power button at pinanood ang screen na magdilim hanggang sa tuluyan ng mamatay. Naglaho na siya. Ang kinang ng wedding ring sa ibabaw ng vanity table ay parang isang uling na nagbabaga sa puso ni Silakbo. Ang bawat sulok ng silid, na dati puno ng init at buhay, ay ngayon ay malamig na parang isang puntod.
Ang pagkawala ni Lihaya ay hindi isang katahimikan lang. Ito ay isang dagundong, isang sigaw na bumabasag sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na araw, si Silakbo ay parang isang multo na naglalakad sa sarili niyang buhay. Ang trabaho ay nawalan ng kabuluhan. Ang pagkain ay walang lasa. Ang pagtulog ay isang luho na hindi niya mahanap. Dahil sa bawat pagpikit niya, ang mukha ni Lihaya, puno ng sakit at pagkabigo, ang bumubungad sa kanya. Hanggang ngayon pala, wala ka pa ring tiwala sa akin. Ang mga salitang yon ay isang sumpa, isang parusang paulit-ulit niyang naririnig. Ang kanyang pagdududa, ang laso na itinanim ng kanyang ina at kapatid, ang siyang pumatay sa kanilang pagsasama. Ang pagsisisi ay hindi sapat na salita para ilarawan ang impyernong nararamdaman niya. Sinubukan niyang hanapin si Lihaya. Pinuntahan niya ang mansyon ng mga paraiso, ngunit maging si Don Augusto ay hindi alam kung nasaan ang anak nito. Ang tanging sinabi ng Don sa kanya, sa isang boses na malamig pa sa yelo ay, "Binigyan kita ng isang kayamanan, Silakbo, at hinayaan mo itong mawala. Huwag ka nang magpapakita sa akin hanggat hindi mo siya nahahanap." Tinawagan niya ang lahat ng kaibigan ni Lihaya, ngunit walang nakakaalam. Tila naglaho ito na parang bula, tinangay ng hangin. Isang gabi, habang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, napagtanto niya ang isang bagay. Ang paghahanap kay Lihaya ay walang saysay kung hindi niya muna hahanapin ang katotohanan. Kailangan niyang patunayan, hindi para kay Lihaya, kundi para sa kanyang sarili, na ang pagdududang sumira sa kanila ay isang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador na dati nilang kinukuha para sa mga sensitibong corporate matters. "Leo, si Silakbo to," sabi niya. "May kailangan akong ipagawa sa'yo. Personal. At kailangan kong malaman ng lahat, gaano man kapangit." Ibinigay niya kay Leo ang lahat ng detalye. Ang email, ang pangalan ng kanilang karibal, at ang pangalan ni Mr. David Chen. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat araw na lumilipas ay parang isang taon. Sa panahong yun, tuluyan na niyang nilayuan ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ng kanyang ina at kapatid nang hindi nakakaramdam ng matinding galit at pandidiri. Sila ang may gawa nito. Ngunit sa huli, alam niyang siya ang nagbigay ng huling saksak. Makalipas ang isang linggo, tumawag si Leo. "Boss, may nakuha na ako." Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Inilapag ni Leo ang isang maliit na voice recorder sa mesa. "Hindi madali, boss. Si Mr. Chen ay sobrang pribadong tao. Pero ang driver niya, may utang na loob sa akin." "Anong laman niyan?" tanong ni Silakbo. Ang puso ay kumakabog. "Ang usapan sa loob ng sasakyan ni Mr. Chen pauwi mula sa party ninyo," sagot ni Leo. Kausap niya sa telepono ang kanyang partner sa Hong Kong. Nanginginig ang mga kamay ni Silakbo habang pinipindot ang play button. Unang narinig niya ang boses ni Mr. Chen, nagsasalita sa Ingles na may puntong Cantonese. "Yes, I'm leaving now. The party was a disaster. No, the deal is off. Completely." Isang boses mula sa kabilang linya ang sumagot. Hindi masyadong malinaw. Nagpatuloy si Mr. Chen. "It wasn't just the cake incident. It was planned. I saw the daughter, Zafira, talking to her mother. It was a performance, a setup. And then," sabi pa ni Mr. Chen, at ang mga sumunod na salita, ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Silakbo. "After the party, the daughter had the audacity to call me Zafira. She apologized for the scandal and then offered something else. She said if I backed out of the deal with her brother, she and her mother would help me negotiate a better deal with their top competitor.
Can you believe the treachery? Pinatay ni Silakbo ang recorder. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ang tanging maririnig sa kanilang mesa. Kataksilan. Iyon ang tamang salita. Hindi lang nila sinira ang pagsasama nila ni Lihaya. Sinubukan din nilang ipagkanulo ang sarili nilang kumpanya, ang sarili nilang kadugo. Pinakinggan niyang muli ang recording at ang isa pang bahagi ay tumatak sa kanya. The wife though, Lihaya, sabi ni Mr. Chen. A decent woman. We spoke for a few minutes before the incident. She was talking about her kindergarten school. Her eyes, they light up when she talks about the children. She's too good for that family of snakes. Iyon na. Ang katotohanang matagal na niyang alam. Sa kanyang puso, ngunit pinili niyang pagdudahan. Ang pruweba na hindi lang niya sinaktan ang kanyang asawa, kundi sinaktan niya ang isang mabuti at walang malay na tao. Tumayo si Silakbo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang bagay na mas malakas, determinasyon. Salamat, Leo, sabi niya. Umuwi siya sa Villa Esperanza. Naabutan niya ang kanyang ina at kapatid na nagmemeryenda sa sala. Nagtatawanan na parang walang nangyari. Magbihis kayo, malamig na sabi ni Silakbo. May pupuntahan tayo. Saan? Tanong ni Zafira. Magkakaroon tayo ng family meeting, sagot ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang anumang emosyon. At inimbitahan ko si Don Augusto Paraiso. Tumingin siya sa kanila. Ang bawat salita ay isang banta. Mayroon tayong kailangang pakinggan. Ang conference room ng Alcantara Holdings ay bihirang magamit para sa mga usaping pampamilya. Ngunit sa araw na yon, ang lamig ng silid ay bumagay sa tensyon na bumabalot sa bawat isa. Nakaupo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa sina Don Ricardo Alcantara at Don Augusto Paraiso, dalawang patriarka na ang mga imperyo ay ngayon ay nasa bingit ng digmaan. Sa isang tabi, naroon si Doña Hespera at Zafira, ang kanilang mga mukha ay balot ng kaba at pagkukunwari. At sa gitna, nakatayo si Silakbo, hindi bilang anak o CEO, kundi bilang isang tagahatol. Sa isang maliit at simpleng apartment sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Lihaya sa kanyang sofa, hawak ang kanyang telepono. Naka-on ang speaker, nakabukas ang isang linya na hindi alam ng lahat sa silid na yon. Si Mayumi, sa kanyang katapatan, ang tumawag sa kanya. Ma'am Lihaya, bulong nito. Kailangan niyo pong marinig to. At ngayon, si Lihaya ay isang lihim na tagapakinig sa paghuhukom ng pamilyang minsan niyang tinuring na sa kanya. Salamat sa pagpunta, Don Augusto. Magalang na simula ni Silakbo. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid. Inimbitahan ko kayong lahat dito para pakinggan ang isang bagay. Walang anumang dagdag na salita. Inilapag niya ang voice recorder sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Ang boses ni Mr. Chen ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, malinaw at hindi maikakaila. Bawat salita, tungkol sa planadong pagpapahiya, sa tawag ni Zafira, sa alok ng kataksilan, ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako, sa kabaong ng mga kasinungalingan ni na Doña Hespera at Zafira. Habang tumutugtog ang recording, nakamasid si Silakbo sa kanilang mga mukha. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Zafira, ang paglaki ng kanyang mga mata sa purong takot. Nakita niya ang pagbagsak ng maskara ng kanyang ina, ang paglabas ng isang babaeng desperada at talunan. Maging ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay napapikit na lang. Ang bigat ng katotohanan ay tila yumuyupi sa kanyang mga balikat. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang nanaig. Zafira! Binali ni Silakbo ang katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. May gusto ka bang sabihin? Iimposible! Nauutal na sabi ni Zafira. Tumingin sa kanyang ina para humingi ng tulong. Papineke yan!
Pakanayan ng mga kalaban natin. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumuporta sa kanya. Doon nagsalita si Don Augusto Paraiso. Hindi ito tumingin kay Zafira. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Doña Hespera. Alam mo, Hespera, sabi ng Don, ang boses ay walang emosyon, ngunit bawat salita ay may bigat. Palagi akong nagtataka kung bakit ganoon na lang ang galit mo sa mga taong nagsisimula sa ibaba. Bakit ganoon na lang ang pagkamuhi mo sa mga taong simple ang pamumuhay, tulad ng pagkakakilala ninyo sa anak ko? Natigilan si Doña Hespera. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ba? Ngumiti si Don Augusto, isang nangiting mapait. Nakalimutan mo na yata ang isang batang babae na nagngangalang Esing na taga-Tondo. Isang labandera na may malaking pangarap. Isang babae na handang gawin ang lahat, kahit pa ang talikuran ng sarili niyang pinagmulan, para lang makapasok sa mataas na lipunan. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang kwento ng kanyang nakaraan, ang lihim na buong buhay niyang ibinaon at tinakpan ng mga alahas at mamahaling damit, ay ngayon ay hinuhukay at inilalantad sa harap ng kanyang pamilya. Sa telepono, napahawak si Lihaya sa kanyang bibig. Ngayon, naintindihan na niya. Ang galit ni Doña Hespera sa kanya ay hindi galit sa isang manugang. Ito ay galit sa sarili nitong salamin. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Doña Hespera. Ang pera ay maraming kayang gawin, Hespera, pero hindi nito kayang burahin ang katotohanan. Sagot ni Don Augusto. Kinamuhian mo ang anak ko dahil nakita mo sa kanya ang lahat ng bagay na tinalikuran mo. Ang pagiging simple, ang pagiging totoo. At hindi mo matanggap na ang isang tulad niya ay minahal ng anak mo nang higit pa sa pagmamahal na nakuha mo mula sa sarili mong asawa. Sa puntong yun, tuluyan nang bumagsak si Doña Hespera. Humagulgol siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ang kanyang imperyo ng pagkukunwari ay gumuho. Tumayo si Don Augusto. Ang merger sa pagitan ng ating mga kumpanya ay kanselado na. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong komunidad ng negosyo ang dahilan. Tumingin siya kay Don Ricardo. Ikinalulungkot ko para sa iyo, Ricardo. Naging mabuti kang kaibigan, ngunit ang cancer ay kailangang putulin bago pa man nito sirain ang buong katawan. Sa huling pahayag na yon, ang kinabukasan ng Alcantara Holdings ay nasilyuhan, pagkabangkarote, kahihiyan, pagbagsak. Habang nagahari ang kaguluhan, tumalikod si Silakbo. Walang salitang namutawi mula sa kanya. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang katotohanan ay naisiwalat na. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pinal na paghatol. Pinalaki ninyo ako, sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong, ngunit dinig na dinig sa buong silid. Pero sinira ninyo ang buhay ko. At sa mga salitang iyon, naglakad siya palabas ng silid. Iniwan ang mga piraso ng kanyang nawasak na pamilya. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang babaeng nawala sa kanya. Kailangan niyang mahanap si Lihaya. Ang maliit na apartment ni Lihaya ay ang kanyang naging kanlungan. Sa loob ng mga dingding na yon, walang anino ng mga alkantara o bigat ng pangalang Paraiso. Ang tanging naroon ay siya, ang kanyang mga libro, at ang katahimikan na unti-unti niyang niyayakap para paghilumin ang sarili. Matapos niyang marinig ang paghuhukom sa conference room, ibinaba niya ang telepono. Walang tuwa, walang pagdiriwang. Isang malalim na pagod lamang ang kanyang naramdaman. Ang hustisya ay naibigay, ngunit ang kanyang puso ay basag pa rin. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Hindi siya nag-aabang ng bisita. Walang sino man ang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa kanya at kay Mayumi. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang puso'y biglang kumabog.
Nang buksan niya ito, ang mundo niya ay tila huminto. Nakatayo sa labas si Silakbo. Ngunit hindi ito ang Silakbo na CEO, ang makisig na tagapagmana. Ang lalaking nasa harap niya ay mukhang pagod at wasak. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. May namumuong bigote at balbas sa kanyang mukha. At ang kanyang mga mata, ang mga matang minsan ay puno ng ningning, ay ngayon ay malalim at puno ng sakit. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya na parang isang taong nalunod na. Sa wakas ay natanaw ang dalampasigan. Nahanap din kita. Halos pabulong na sabi nito. Hindi alam ni Lihaya ang gagawin. Ang isang bahagi niya ay gustong isara ang pinto. At kalimutan na nakita niya ito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasasaktan pa rin, ay gustong malaman kung bakit ito narito. Sa huli, tahimik siyang tumabi para bigyan ito ng daan. Pumasok si Silakbo sa maliit na sala. Iginala niya ang kanyang paningin, nakikita ang simpleng pamumuhay na pinili ni Lihaya, isang mundong napakalayo sa karangyaan ng Villa Esperanza. Paano mo ako nahanap? Mahinang tanong ni Lihaya. Si Mayumi, sagot ni Silakbo. Nagkakausap kami. Nakita niya kung paano ako unti-unting namamatay sa bawat araw na wala ka. Hindi kumibo si Lihaya. May kinuha si Silakbo mula sa kanyang bulsa, ang maliit na voice recorder. Dahan-dahan niya itong inilapag sa maliit na mesa sa pagitan nila. Para sa'yo, sabi niya. Ito ang katotohanan. Ito ang pruweba. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Lihaya ng diretso sa mata. Walang bahid ng pagdududa o pag-aalinlangan. Lihaya, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Wala ako dito para magpaliwanag. Wala ako dito para bigyan ng dahilan ang kahinaan ko. Nakinig ako sa lason nila. Pinakinggan ko ang mga kasinungalingan nila dahil mas madali yon kaysa sa ipaglaban ka. Duda ang pinili ko kaysa sayo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang bawat salita ay tapat. Walang pagkukunwari. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng mga mata ni Silakbo. Mga luhang hindi niya pinigilan. Ang pinakamasakit, Silakbo, sagot ni Lihaya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ay hindi ang cake, hindi ang mga salita nila, kundi ang tingin sa mga mata mo nung nagduda ka. Sa isang iglap na yon, winasak mo ang lahat. Alam ko, sabi ni Silakbo. Isang luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Tumayo siya at lumuhod sa harap ni Lihaya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito na parang isang desperadong nagmamakaawa. Hindi ako humihingi ng tawad para balikan mo ako. Hindi ko hinihiling na iligtas mo ang pamilya ko sa kahihiyan. Hayaan mo silang harapin ang bunga ng kanilang ginawa. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ang tanging hinihiling ko, Lihaya, mahal ko, ay ang hayaan mo akong itama ang mga pagkakamali ko. Hinihiling kong hayaan mo akong mahalin ka ulit. Sa tamang paraan, sa paraang nararapat sa'yo. At binitiwan niya ang mga salitang tuluyang bumasag sa puso ni Lihaya. Hindi ko hinihiling na iligtas mo ang pamilya ko. Hinihiling kong hayaan mo akong iligtas ka. Hayaan mo akong protektahan ka sa paraang dapat kong ginawa mula pa sa simula. Tinitigan ni Lihaya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kayabangan ay wala na. Ang imahe ng makapangyarihang CEO ay naglaho na. Ang nakikita niya ngayon ay ang Silakbo na minahal niya sa playground ng sinagtala. Mahina, nasasaktan, ngunit totoo. Nakita niya sa mga mata nito ang tunay na pagbabago. Isang pagbabagong isinilang mula sa matinding sakit at pagkawala. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Silakbo na nakakapit sa kanyang damit. Naramdaman niya ang panginginig nito. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso.
Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ang pangalawang pagkakataon ay minsan kailangan. Sabay nating aayusin ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito at sa pagkakataong yon, si Silakbo ay napaahagulgol na parang isang bata na sa wakas ay natagpuan ang daan pauwi. Tumingin si Lihaya sa mga mata nito, isang bagong liwanag ng lakas ang nagniningning sa kanya. Pero sa mga patakaran ko, 6 na buwan ang lumipas. Ang panahon ay naghilom ng mga sugat, nagpatatag ng mga pundasyon at nagbigay daan sa isang bagong simula. Ang iskandalong yumanig sa pamilya Alcantara ay unti-unti nang humupa, ngunit ang mga epekto nito ay nanatili, hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang aral. Sa isang abalang kusina ng isang charity foundation, 2 babae ang ang abala sa paghahain ng mainit na sopas para sa mga taong walang tirahan. Wala na ang kanilang mga mamahaling damit at alahas. Ang kanilang mga kamay, na dati sanay lang humawak ng mga kopita ng champagne, ay ngayon ay sanay na sa bigat ng mga sandok at kaldero. Si Doña Hespera at Zafira Alcantara, sa ilalim ng isa sa mga patakaran ni Lihaya, ay inalis sa lahat ng posisyon sa kumpanya at inatasang magbigay ng kanilang oras sa pagtulong sa kapwa. Ang kayabangan sa kanilang mga muka ay napalitan ng isang tahimik na pagod, at sa mga mata ni Doña Hespera, may isang bagong damdamin na ngayon lang nakita. Ang pagpapakumbaba. Hindi ito ang paghihiganti na inasahan ng marami. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na hanapin ang kanilang nawawalang humanidad. Sa kabilang banda, sa tuktok ng Paraiso Tower, sa loob ng isang marangyang boardroom, isang ibang klaseng Lihaya ang nakatayo sa harap ng mga miyembro ng board. Wala na ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang boses ay matatag habang ipinipresenta niya ang kanyang pinakamalaking pangarap. Ang Sinagtala Education Foundation, sabi niya, habang ipinapakita ang mga larawan ng masasayang bata sa screen, ay hindi lang magbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga batang kapuspalad. Magbibigay ito ng pag-asa. Magbibigay ito ng isang ligtas na lugar kung saan ang bawat bata ay maaaring mangarap ng walang takot. Nakaupo sa isang tabi si Silakbo, hindi bilang isang Alcantara na naghahari, kundi bilang isang asawang puno ng paghanga at suporta. Bawat salita ni Lihaya ay musika sa kanyang tainga. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang pinagsamang lakas ng isang paraiso at ang busilak na puso ng isang guro. Siya ang liwanag na muntik na niyang mawalay sa kanyang buhay. Nang matapos ang presentasyon, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang pangarap ni Lihaya ay isinilang na, kinagabihan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa playground ng Sinagtala Kindergarten. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang mga tawa ng mga huling batang nagsisiuwian ay unti-unti nang humihina. Nakaupo si Lihaya sa isang duyan, marahang itinutulak ang sarili. Ninanamnam ang kapayapaan ng sandaling iyon. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. 2 malakas na braso ang yumakap sa kanya mula sa likod, at isang pamilyar na amoy ang bumalot sa kanya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Silakbo. Ipinikit ang kanyang mga mata. Inaprubahan nila ang lahat. Bulong ni Lihaya, isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siyempre, sagot ni Silakbo, hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Paano sila hihindi sa'yo? Masyado kang nagniningning. Nanatili sila sa ganoong posisyon, magkayakap sa ilalim ng papalubog na araw. Ang hangin ay sariwa, ang katahimikan ay payapa. Wala ng mga lihim, wala ng takot. Tanging pag-unawa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na muling isinilang, mas matatag, mas totoo,
at mas malalim kaysa dati. Tumingin si Lihaya sa paligid, sa maliit na eskwelahan, sa mga duyan, sa mga puno. Ito ang mundong binuo niya. Ang mundong nagbigay sa kanya ng kaligayahan at sakit. Ang mundong nagturo sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Alam mo, bulong ni Silakbo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Buong buhay kong hinanap ang kapangyarihan, ang yaman, ang tagumpay. Akala ko, iyon ang paraiso. Hinigpitan niya ang yakap kay Lihaya, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Pero nagkamali ako. Pagpapatuloy niya. Dahil ang nakatayo sa gitna ng lahat ng yaman na yon, kung wala ka, ay isang impyerno. Itinaas ni Lihaya ang kanyang kamay at hinawakan ng braso ni Silakbo na nakayakap sa kanya. Sa ilalim ng nagliliwanag na mga bituin, sa gitna ng simpleng playground, nahanap nila ang kanilang katapusan. Ito, bulong ni Silakbo sa kanyang tainga. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Ikaw, ito ang paraiso ko. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lihaya at Silakbo. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinanang kayamanan o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng puso, sa tibay ng paninindigan at sa kakayahang magpatawad at bumangon mula sa kabila ng pinakamatinding sakit. Ipinakita rin sa atin ng kanilang pag-iibigan na ang tunay na paraiso ay hindi isang lugar na marangya, kundi isang pakiramdam ng kapayapaan at pagmamahal na natatagpuan natin sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lihaya at Silakbo? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,